Wag mong maliitin ang asawa mo dahil lang ikaw ang may sweldo. Kasi hindi porkit na nasa bahay lang siya, wala na siyang ginagawa. Kasi hindi lahat ng walang payslip, walang halaga. Kasi may mga taong hindi kumikita ng pera pero araw-araw napapagod sila para lang manatili ang pamilya. Kasi yung asawa niyong nasa bahay, akala niyo simpleng pagbabantay lang ng bata. Pero hindi. Binubuhay niya yung tahanan na hindi mo mababantayan habang ikaw nasa trabaho. Kasi yung anak mong lagi kang niyayakap pag uwi. Malinis, masigla, busog, masaya. Akala mo dahil may pambili ka lang ng gatas. Hindi, dahil may isang taong nagpupuyat gabi-gabi para lang matahimik yung batang mahal nyo pareho. Tapos minsan pagod ka lang ng konti, ikaw pa yung may malakas ng loob na magsasabi, wala ka namang ginagawa, bakit ka napapagod? Ako nga ang nagtatrabaho. Pero hindi mo alam, habang sinasabi mo yan, may taong napapaisip kung may halaga pa ba siya sa buhay mo. Kasi minsan, hindi gawaing bahay ang nakakapagod, kundi yung salitang parang kutsilyo na paulit-ulit na binabaon sa taong asawa o kasama mo sa buhay. Alam mo kung ikaw ang haligi, siya ang tahanan. At kahit gaano pa katibay, walang silbi ang haligi kung walang uwi ang bahay. Kaya bago mo ulit sabihin wala siyang ambag, isipin mo baka yung katahimikan sa buhay ninyo, yun na yung effort niya. Baka yung yakap ng anak mo, yun na yung bunga ng pagod niya. At baka yung pag-uwi mo may makakain kang maayos, yun na yung pagmamahal. Kasi ipinagluto ka niya. Kaya tandaan nyo to, hindi yung kailangan ng malaking sahod para mapapatunayan na ikaw ang haligi ng tahanan. Ang kailangan nyo, respeto. Kasi ang respeto, yan ang bagay na nagbibigay ng halaga sa bawat sakripisyo ng taong kasama nyo sa buhay nyong, lalong-lalo na sa asawa nyo. Please, hindi lang kayo ang napapagod din sila. Kaya wag nyong sabihin na wala silang kwenta. Kasi ang totoo, kung pagod ka, pagod din sila. Kung mahal mo siya, dapat naintindihan nyo siya. Hindi na sinisira nyo yung halaga niya sa sarili nyo.